Hello mga boss. Meron tayong gagawin ngayon sa amplifier. Ayan, kung titignan nyo, ang brand nito ay Concert 502. Kung papasinin natin mga boss, itong amplifier na to talagang kung titignan natin parang patapon na. So nakatambak kasi ito mga boss dito sa shop. So meron tayong customer na naghahanap ng amplifier. So sa madaling salita mga boss, bale bumibili yung ating customer na amplifier na second hand. So ito mga boss, ito yung nakita kong amplifier na pwedeng ibenta natin. So papansinin nyo itong amplifier na to, talagang ayan, kung papansinin nyo itong loob nito, napakarumi. Tsaka yung ibang pyesa, ayan, yung capacitor wala na. At kung papansinin natin mga boss, yung mga power transistor nito, halos isa na lang yung natira. Ayan. So napyasahan ko na kasi ito mga boss. Nakatambak kasi ito sa shop, kaya ito yung ginagawang pampyesa. Pero kung yung transformer, ayan, nandyan pa rin. So susubukan natin maayos ito mga boss para yun na nga may benta natin, sayang din naman. So sana maayos natin para yun na nga meron tayong kita dito sa amplifier na to. Pero bago natin simulan yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale, unang gagawin natin dito, so lilinisin na muna natin itong amplifier, lalo na itong kanyang mainboard, para yun na nga, makita natin yung mga parts na dapat palitan, or yung mga parts na kulang. So ganun na muna yung gagawin natin dito mga boss, bale lilinisin na muna natin to. So tatanggalin na muna natin yung mga socket wire connected dito sa mainboard, para yun na nga, may labas natin itong kanyang mainboard at malinisan. So lahat ng socket na connected dito sa board na pwede natin tanggalin. So tanggalin natin. So yung iba naka-solder dito sa mainboard, lalo na yung supply. Ayan, connected yung kanyang mga wire dito sa mainboard. So mamaya tatanggalin din natin yan. Napansin ko pala mga boss, itong amplifier na to, ayan, bale naka-jumper na rin tong kanyang relay. So ginamper na rin mga boss. So ito kasing amplifier na to, nakuha natin to sa mga magbobote. Bale binibili ko yan. Yun na nga mga boss, kung pwede pa natin ayusin natin tapos ibenta. So ito kung titignan nyo, bale naka-jumper na rin yung kanyang relay. So sana hindi na lang malaki yung problema nito mga boss, para hindi tayo lugi. Ayan mga boss, so tinanggal ko rin tong control board para palitan tong mga potentiometer control. Panigurado meron na rin problema yan. Pati na rin tong kanyang main volume. Ayan. So mamaya na natin papalitan yan. Unahin na muna natin ayusin tong mainboard. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko nang malinis tong mainboard. Ayan, so una ko naman sa tiyaga, hindi na natin pinaliguan pa. Pati rin tong kanyang mga control board, ayan, so nalinis ko na rin. Tapos itong loob nitong amplifier, ayan, malinis na rin mga boss. Ngayon mga boss, unahin natin check dito itong mainboard. So ito kasi yung kanyang pinaka main amplifier, pati na rin yung supply kasama na rin dito. Titignan nyo, wala na yung mga capacitor, ayan, bale napiyasa ko na mga boss. Tapos yung mga power transistor halos wala na rin, isa na lang yung natira. Ayan. So habang nililinis ko tong mainboard kanina, may napansin din ako mga ibang parts na kinalawang na dapat na palitan. Ayan, tulad nitong signal diode. Ayan. Halos naputol na sa kalawang mga boss, pati na rin tong mga, ayan, ceramic capacitor. So yung mga ibang ceramic capacitor halos wala na, siguro nahulog to habang nililinis ko tong mainboard. Tapos kung titignan nyo rin itong mga resistor malapit dito sa relay, ayan, sunog na. So mukha yatang mapapalaban tayo dito mga boss. Pero ganun pa man,
gagawin natin lahat para yun na nga, maayos natin to. Sayang din kasi to mga boss. So gagawin natin ngayon dito mga boss, bale lahat ng parts na nakikita natin na kinalawang na hindi na pwede, so tatanggalin natin lahat yan dito sa board. Ayan, yung mga resistor na yan, kailangan din natin tanggalin yan. So ganun na muna yung gagawin natin dito mga boss. Tsaka yung mga capacitor mga boss, lalagyan na rin natin yan ng capacitor. So meron na tayong available na capacitor dito, galing din sa mga ibang amplifier na naka-stock dito sa shop. So tanggalin ko na muna yung mga parts na kinalawang na at hindi na po pwede. So post ko na muna tong video. Ayan mga boss, kung titignan nyo, ayan yung mga parts na tinanggal ko dito sa mainboard. Ayan, dalawang capacitor. So kinalawang na rin yung mga paa nito, kaya tinanggal ko na. Tapos isang signal diode. Tapos ceramic capacitor, ayan. So yung mga ceramic capacitor na yan mga boss, bale 6 na piraso yan. So yung iba nawala na lang siguro habang nililinis ko tong amplifier. Bale dito nakalagay yan mga boss, ayan, apat na 101. Yung dalawa mga boss dito sa itaas. So 4 na piraso yan. Tapos itong resistor yan, dalawang resistor. Yan yung nakalagay dito malapit sa relay. So yan lang bale yung mga tinanggal natin dito sa mainboard. Yan lang naman yung nakita natin na kinalawang na. So bago natin palitan yung mga parts na yan, so ipapakita ko muna sa inyo kung saan ko tinanggal dito sa mainboard. So yung signal diode, bale dyan nakalagay yan mga boss, ayan. So dyan natin tinanggal yung signal diode. Tapos yung mga ceramic capacitor, bale 4 yan na 101, so dyan naman nakalagay. Bale ito yung mga ceramic capacitor mga boss, so 4 yan. Yung dalawa nawala na lang, nahulog siguro, pero dyan nakalagay yan. Tapos yung dalawang capacitor, bale dyan din nakalagay. At yung dalawang resistor, dito naman nakalagay yan. Ayan. So meron pa pala mga boss, yung ceramic capacitor na number ay 104. So dito naman natin tinanggal yan. Bale, ayan mga boss, so dyan natin tinanggal yung ceramic capacitor na number ay 104. So itong resistor na to mga boss, hindi na natin tinanggal kasi okay pa naman yan. So itong isang transistor na natira, bale tinanggal na rin natin. Dito nakalagay yan. Ayan. Ngayon mga boss, ano naman na gagawin natin? So bibili na muna ako ng mga parts para yun na nga, may lagay na natin dito sa mainboard. So yung mga main filter capacitor, lalagay na rin natin yan after natin makabili ng mga parts. So ito palang mga driver transistor, bale na-test ko na yan mga boss. Ayan, yung kulay itim na yan. So na-test na natin yan isa-isa kanina. So okay naman, wala naman tayong nakitang problema. So bibili na muna ako ng mga parts mga boss. Ayan, para yun na nga, mabuo na natin tong amplifier. So i-post ko na muna tong video. Kung titignan nyo, ayan, bale meron na akong nabiling parts, ceramic capacitor, resistor. So yung dalawang capacitor, di na tayo bumili. So naganap na lang ako sa mga board. Ayan mga boss, bale ito ilalagay natin. So kinuha ko na lang sa board. So yung binili lang natin na parts, bale ito lang. Ayan. So dalawang resistor na 10 ohms, 2 watts. Ayan. Tapos ceramic capacitor na 6 na piraso. Ayan. Bale ang number nito ay 101. Bale 6 na 101 at dalawang 104. Ngayon lalagay ko lang, so hindi ko na ipapakita pa yung paglagay para madali na tayo.
Ayan mga boss, so tapos ko nang may lagay yung mga parts. Tapos naglagay na rin ako ng main filter capacitor. Ayan, dalawa. Ngayon, sunod na gagawin natin, bale lalagyan na natin ng supply to para malaman natin kung wala na ba ibang problema dito sa mga parts nitong main amplifier. Pero notice ko na kanina yan mga boss, wala naman ako nakitang problema sa mga driver transistor. Isa pa mga boss, itong fuse nitong amplifier, ayan, buo pa naman. So, hindi naman putol itong mga fuse. So, ngayon, bale, lalagyan na natin ng supply to para malaman natin kung yun na nga, wala na bang ibang problema na parts tong amplifier. So, itap ko lang yung supply. So, bago pala natin supplyan tong mainboard, make sure na muna natin tong mga terminal na yan. So, dapat walang nakadikit-dikit dyan mga boss. Siguruhin natin na walang nakadikit dyan. Ayan. Bago natin supplyan itong mainboard. So, basta nakikita nyo, wala naman. Ayan. So, nalinis ko na rin kasi kanina yan mga boss. Ngayon, supply na natin. So, yung main supply nitong main amplifier mga boss, itong kulay dilaw. Ayan, dalawang dilaw at isang kulay brown. So, yan yung main supply. Tapos, itong kulay blue naman na yan, yan yung supply para sa amplifier nitong kanyang surround. So, bale gagamitin natin ngayon itong kulay dilaw. So, tap ko lang. So, yung surround na sinasabi ko mga boss, bale ito yan sa mga baguhan dyan. So, itong 502 concert, meron surround na amplifier yan na yan. So, amplifier din yan. Bale, yung supply nito ay 12012. Bale, yung kulay blue na wire, galing transformer. So, yun yung nagbibigay supply dito sa surround na yan. Bale, ito yung kanyang mga rectifier diode, capacitor, yan. So, itong kulay blue na yan. Yan, dalawang kulay blue at isang black. So, tandaan nyo mga boss, ang supply niyan ay 12012. So, yan yung nagbibigay supply para sa kanyang surround amplifier. Ngayon, ito naman kulay dilaw na yan, dalawang dilaw at isang black. Yan naman yung main supply. So, kapag yan dilaw na yan, na-tap natin dito sa surround amplifier. So, may tendency na puputok yung mga capacitor na yan at pati na rin yung mga IC na yan. So, dapat hindi tayo pwede magkamali dyan mga boss. Dapat ang itap natin dyan, yung kulay blue na wire na yan dito sa surround. So, yung kulay dilaw, bale dyan naman natin itap dito sa main supply. Sa madaling salita mga boss, yung kulay blue wire na yan, mas mataas yung supply nitong kulay dilaw kaysa sa kulay blue. Yung dilaw na yan, ang supply niyan ay 33,033 volts. So, yung blue naman, 12 volts, 012 volts. Ngayon mga boss, itap na natin tong kulay dilaw na yan dito sa main supply nitong mainboard. Ayan. So, itap ko lang. Kung titignan nyo mga boss, ayan, bale tapos ko nang may tap tong main supply dito sa mainboard. Ayan, yung kulay dilaw na yan. So, titignan nyo, bale ganyan yung pwesto. So, yung blue hindi na muna natin tinap. Ayan mga boss, so after natin may tap yung main supply dito sa mainboard, so check natin yung supply. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na supply dito sa mga main filter capacitor bago tayo magbias. So ito yung mga main filter capacitor mga boss, so dyan tayo magte-test point. So tignan natin kung meron ba tayong masukat na supply dyan bago tayo mag-bias voltage. So nakaset na yung aking tester sa DC volts, ayan. So, sindihan ko lang yung ilaw. Ayan, para makita nyo. Ngayon mga boss, saksak na natin. Ayan. So, naka-switch on na tong amplifier. Saksak ko na lang. So, tingnan natin kung meron ba tayong masukat na supply. So, wala naman pumutok mga boss. Ngayon, tingnan natin. Ayun. Kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 48 volts. 47, ayan. So, naglalaro sa 48 volts. Ngayon, tong kabila, dapat same lang, ayan. So, 47 to 48.
So, ibig sabihin mga boss, okay yung rectifier diode nitong main supply. Pagsaksak natin, wala namang pumutok. Ngayon, dahil wala namang pumutok mga boss, pagsaksak natin at meron naman tayong nasukat na supply dito sa main filter capacitor, nakita nyo, same yung nasukat natin, 48 volts. Ngayon, magbabias tayo mga boss, tignan natin kung nakabias ba tong amplifier. So, check natin mga boss, bias naman tayo. So, ganun pa rin yung set nating tester, DC volts. So, tignan natin, base emitter muna. Ayan, 0.4. Sa sunod, base emitter 0.4. Pangatlo, 0.4. So, kung napapansin nyo mga boss, 0.4 lahat yung nasusukat natin sa base emitter. So, better yan kapag ganyan. Ibig sabihin, nakabias ng amplifier. Ayan, 0.4. 0.4. So, nakita nyo mga boss, last, ayan, 0.4. So, nakita natin lahat ng nasukat natin na supply dito sa base emitter, 0.4. So, meaning mga boss, kapag ganyan, ibig sabihin, nakabias na tong amplifier. So, pwede na tayo maglagay ng mga power transistor. So, safe na yung ating mga power transistor kasi nakabias na tong amplifier. Ngayon, try naman natin sukatin mga boss yung collector base at collector emitter. So, dapat ang masukat natin dyan, kung ano yung nasukat natin sa main filter capacitor, dapat ganun din. So, tignan natin kung nasa 48 volts ba. So, kung ano yung nasukat natin sa main filter capacitor mga boss, dapat ganun din yung masukat natin dito sa base collector at emitter collector. So, tignan natin ulit tong main filter capacitor. Ayan, naglalaro sa 47 to 48 volts. Ayan, dapat ganun din yung masukat natin dito sa base collector. Ayan, 47. Ayan mga boss, base collector, emitter to collector. So, dapat alos ganyan yung masukat natin hanggang dulo. Ayan, nasa 47. So, nag-drop lang ng 1 volts mga boss. Yung supply sa main filter capacitor, papunta dito sa base collector, emitter collector, nag-drop lang ng mga point lang mga boss. Wala pa lang 1 volts. Ayan, nasa 47 volts pa rin nasukat natin. Ayan mga boss, halos same lang yung nasusukat natin na voltahe dito sa base collector at emitter to collector. So ito mga boss, kahit hindi na natin i-bias yan, yung base collector at emitter to collector, ang importante dyan yung base to emitter, yung 0.4. So ito mga boss, kahit hindi na natin. So nakita nyo, halos same naman yung nasukat natin na voltahe sa base collector, 0.4, lahat mga boss. Tapos sa collector to base at emitter to collector, 47, halos isa lang yung supply. So, ibig sabihin kapag ganyan, nakabias na tong amplifier. So, pwede na tayo maglagay ng mga power transistor. Ngayon, sunod naman na gagawin natin after natin mabias yung mainboard. So, nakita naman natin, nakabias naman. So, ilalagay na natin yung mga power transistor. Kung titignan nyo, yung mga power transistor na yan ay nasa 8 piraso. Pero hindi na muna natin lahat ilalagay yan. So, 4 na muna ilalagay natin. Bali, ang number pala nitong mga power transistor na yan ay C5198 at A1941, PNP at NPN. So, ilagay ko na muna yung 4 mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos na natin may lagay yung 4 na power transistor. So, sa mga baguhan dyan, wala naman kayong kalito dito. Meron naman label mga boss. Ayan, nakasulat naman dito sa mainboard kung ano yung dapat ilagay natin na power transistor. So, malayo kayong malito dyan. May nakasulat naman dito sa mainboard. Papansin ninyo, bale, per channel mga boss, tig-2 mo ng power transistor yung nilagay natin. Sa isang channel, isang C5198 at A1941 yung nilagay natin. Ganon din dun sa kabilang channel. Ngayon, check na muna natin kung wala bang grounded. So, para malaman natin yan kung wala bang grounded sa mga power transistor, so gamit lang tayong buzzer. Ayan, set lang natin yung ating tester sa buzzer.
Parang may problema ata itong aking tester mo boss, ayaw mag-buzzer. Ayan, nakaset naman yung aking tester sa buzzer. So wala talaga, hindi nagbabuzzer. Ayan, so yun na lang analog tester mo boss, gamitin natin. Nagloloko yung aking digital tester. So itong analog tester na lang yung gagamitin natin mga boss. Ayan, para malaman natin kung wala bang grounded dito sa mga power transistor. So nasa yung ating tester sa times 10, pwede naman times 1. So continuity lang naman kasi yung tinitignan natin dito. Ayan, so yung isang test probe, itap lang natin dito side sink. Pwedeng negative, pwedeng itong positive. So depende na lang sa inyo. Ayan, titignan nyo, pumapalo yung pointer. Ayan mga boss, ganyan lang. So dapat wala tayong makuha resistance kapag tinap natin yung isang test probe dito sa pan nitong mga power transistor. Ayan, sa una wala naman. Ayan, hindi naman pumalo yung pointer. Pangalawa, ganun din. Pangatlo, pangapat. So wala namang grounded mga boss. Ngayon, dahil wala namang grounded, so ito try na natin to. Pero bago yan mga boss, solder ko na muna yung mga power transistor. So nakalimutan ko palang solder yan. So solder ko lang. Ayan mga boss, so tapos na natin ma-solder yung mga power transistor. Ngayon, ito try na natin to. So tingnan natin kung meron bang audio na lalabas. So bago natin i-try yan mga boss, bali tatap ko na muna yung wire na speaker terminal nito ang amplifier dito sa mainboard para makapaglagay tayo ng speaker wire. A few moments later. Kung titignan nyo, ayan, bali ito yung gagamitin natin yung speaker. So nakalagay na yan sa amplifier, bali nakatap na yan. Ayan, so right channel nakalagay itong ating speaker wire. So mamaya ililipat na lang natin yan sa left after natin matest yung right channel. So ito yung wire galing terminal. Ayan, na-tap na rin natin sa board. Tapos ito naman yung ground. So pinagsama-sama na natin yung ground, yung negative, ayan, sa isang wire na yan. So lahat ng block na yan mga boss, bale pinagsama-sama na lang natin. Tapos tinap natin sa ground. So ganun lang. Ngayon mga boss, try na natin. Bale sasaksak na natin yung power board. Bale na switch on na tong amplifier. Ayan, bale saksak ko na lang. So pakinggan natin kung meron ba tayong audio na maririnig dito sa speaker. Bale kakapay na muna natin mga boss. Bale ito yung kanyang input. So pakinggan natin. Yun mga boss, narinig natin habang hinahawakan natin yung input nitong amplifier. So meron tumutunog dito sa ating speaker na audio. So ibig sabihin mga boss, okay yung right channel. Ngayon, try naman natin nilipat itong positive wire na speaker dito sa left channel. So left channel naman yung itetest natin ngayon. So doon pa lang mga boss, malalaman na natin na okay na yung amplifier kasi meron na tayong narinig na audio. Ngayon, try naman natin to left channel kung meron din tayong maririnig ng audio. Ayan, bale nakalagay na yung ating speaker sa left channel. So, saksak ko lang. Ayan. Tingnan natin kung meron din tayong maririnig na audio dito sa kanyang left channel. Yan mga boss, narinig natin. So left and right, meron ng audio itong main amplifier. So masasabi na natin okay na to. Ngayon okay na to mga boss. So pwede na natin ilagay yung apat na power transistor. Ayan. Bale lalagay na natin mamaya yan. So mamaya na natin lalagay yan mga boss, yung apat na power transistor na kulang. Bale ito yung mga power transistor na ilalagay natin mamaya. Ayan. So kukumpletuhin na natin mamaya yung mga power transistor. Ngayon mga boss, ngayon okay na itong main amplifier. So punta naman tayo dito sa tong control. Ngayon gagawin naman natin dito, bale yung mga potentiometer control na yan, bale papalitan na natin lahat yan. Panigurado meron ng problema yan, kaya papalitan na natin. So pagdating dito mga boss, hindi ko na ipapakita pa yung video sa pagpalit natin sa mga potentiometer control kasi marami na tayong video niyan.
isa pa mga boss, madali lang naman palitan yan. So, tanggalin ko lang mga boss para mapalitan na natin. So, ayan mga boss, bale, tapos ko na mapalitan yung mga potentiometer control. Ayan, pati yung mga control sa mic, bale, pinalitan na natin. Pati na rin pala tong main volume. So, lahat mga boss, pinalitan na natin. Ayan yung mga tinanggal natin. Ayan, itong mga switch. So, nilinis din natin yan. Ayan. Para sigurado na rin tayo. Ngayon, sunod naman na gagawin natin, bale, bubuin na natin itong amplifier at ilagay ko na rin yung mga power transistor na kulang para yun na nga, matesting na natin to. So, buuin ko lang. Yan mga boss, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang mabuo itong amplifier. So, papansinin nyo, nagmukhang brand new itong amplifier compare nung bago pa natin ayusin itong amplifier. Talagang kung titignan natin kanina, mukhang wala ng pag-asa itong amplifier. Pero ngayon, kung titignan nyo, ayan, parang brand new. Ayan mga boss. So, yung mga power transistor pala, kung titignan nyo, ayan, bale, nailagay ko na rin. So, 8 piraso na yung kanyang mga power transistor. Ngayon, kumpleto na to mga boss. Bale, sasara ko na lang to para yun na nga, masound check na natin. So, isara ko lang mga boss. A few moments later. Yan mga boss, narinig nyo, left and right, tumunog naman. Ayan, kung titignan nyo, parang bago na tong amplifier ngayon. So, nakuha natin sa tiyaga. So, dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sana kahit paano meron kayo natutunan. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, hanggang dito na lang mga boss, maraming salamat.